Sa pagpapatuloy, isang araw, lumabas sina Hiragi at Hero sa isang scavenging mission, nagpaplanong imbestigahan ang katotohanan tungkol sa pagsalakay ng zombie sa isla. Pagdaan nila sa koridor, may narinig silang ingay sa loob. Nang malapit na silang mag-imbestiga, biglang sumulpot si Kata at pinutol sila. Hinahanap din pala niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang sexy teammate. Pagkatapos nito, ang bagay ay ibinagsak at na-miss nila ang katotohanan. Ngayon, nakita sila ng misteryosong lalaki. Walang alinlangan, nahulog sila sa bitag ng lalaki. Hindi nagtagal, nawala si Hiragi at si Hero ay tinambangan at nawala ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang kahoy na kabin na hindi makagalaw ng malaya. Sa labas, medyo may ilang mga zombie na humahampas sa kanilang mga ngipin at kuko. Dahil sa kakulangan ng tubig sa The Refuge, nagsimula ang pagrarasyon sa isang bote lang ng tubig bawat tao, wala na. Nang magbibilang ang caretaker ng deboteng tubig at natagpo ang nawawala ang isa, ipinalagay niya na mas marami ang kinuha ni Yuzuki. Ang batang lalaki, na hindi nasisiyahan, ay galit na itinulak ang tagapag-alaga sa lupa. Nagdulot ito ng kaguluhan dahil ang pagnanakaw ng tubig at paglalapat ng karahasan ay hindi mapapatawad. Matagal nang gustong paalisin sila ng caretaker at ngayon ay may dahilan na. Nang makita ito, lumuhod si Yuhi, humingi ng tawad ng husto. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay napatahimik ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi natuwa si Yuzuki. Nag-aatubili siyang humingi ng tawad dahil wala siyang ginawang mali. Bukod dito, nagpapanggap lamang si Yohi bilang kanyang ama, hindi na niya kailangang gawin ang ganoong haba. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng caretaker na natuklasan ang kanilang peking relasyon sa pamilya. Agad siyang nagulat kay Ren, naghahanda na paalisin sila. Itinakda ni Ren ang panuntunan na hindi dapat tanggapin ng The Refuge ang mga tagalabas na hindi miyembro ng pamilya, kaya ngayon ay hindi na siya maaaring makipagtalo laban dito. Pagbalik, nagalit pa rin si Yuzuki. Sinubukan siyang paginhawahin ni Yohi. Apologizing lang ang kaya niyang gawin, akala niya nagawa na niya ang lahat. Ngunit nagalit lang si Yuzuki. Ang figura ng ama sa kanyang isipan ay hindi lamang isang humingi ng tawad, ngunit isa na magpoprotekta sa lahat. Tinamaan ito ng husto kay Yohi. Gabi na, hinanap ni Kurumi si Ren na mag-isa. Nang makita siyang masipag sa trabaho, hindi niya maiwasang mawala ang sarili. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan na handa siyang makiusap para kay Yohi at sa kanyang grupo. Ayaw niyang umalis sila. Nasasaktan din si Kurumi. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkahawa ng zombie virus. Kahit na siya ay isang doktor, ang mga residente ay natatakot at palaging umiiwas sa kanya. Ang pinaka-naguguluhan kay Kurumi ay ang banayad na pagkalayo ni Ren. Tila nakita ng ama ni Hibiki ang lahat ng ito. Isa siya sa ilan sa The Refuge na hindi nag-ostracize kay Kurumi. Pinayuhan niya siya na hindi lamang nakikita ng mga tao kung ano ang nasa harap nila, hindi nila alam kung gaano karaming pawis ang nalaglag sa likod ng mga eksena. Hanggat ginawa niya ang kanyang makakaya, sapat na ito. Ito ay lubos na umaliw kay Kurumi. Ang eksena ay lumipat sa misteryosong lalaki na nagsimulang pukawin muli ang gulo na naglabas ng isa pang zombie sa The Refuge. Samantala, si Yuzuki ay nasa isang bodega, tila may hinahanap. Bigla niyang narinig ang dagundong ng isang zombie at tumakas sa gulat. Sa kaguluhan, natumba siya ng tubo. Sa kabutihang palad, mabilis siyang natagpuan. Pagdating, sumisigaw ang ina ni Yuzuki sa matinding paghihirap sa tagiliran. Patuloy na pinipilit ng caretaker si Ren na gustong palayasin si Yohi at ang kanyang grupo dahil nagiging mas kakaunti ang yamang tubig. Sa oras na ito, pumasok si Kumi upang mamagitan na sinasabing madalas na nagtatrabaho si Ren hanggang hating gabi, sinusubukang lutasin ang problema sa tubig. Ang kanyang mga salita ay hindi makapagsalita sa tagapag-alaga. Sa oras na ito, si Yuzuki, na puno ng dugo, ay dinala. Iminungkahi ni Karumi ang isang agarang pagsasalin ng dugo, ngunit muling nakialam ang tagapag-alaga na nagsasabi na ang kanilang supply ng dugo ay limitado at hindi ito dapat gamitin sa mga tagalabas. Nag-aalala si Yohi sa kanilang mga uri ng dugo na sinasabi kong itugma, handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang dugo kung kinakailangan. Labis na naantig si Ren sa grupong ito ng mga tao na hindi pamilya sa dugo, ngunit kumilos na parang isang pamilya. Nagpasya siyang gamitin ang nakaimbak na dugo na inuuna ang pagliligtas ng mga buhay.
Biglang gumapang ang isang nakakatakot na zombie. Ang mga tao dito ay walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban at natakot sa kanilang basang pantalon. Si Ren, na inaalala ang pagtatanong ng batang lalaki sa kanyang pamumuno, ay buong tapang na nilabanan ang zombie. Sa kalaunan, sa pakikipagtulungan ng lahat, ang zombie ay natalo. Sinisikap ni Ren na lumaki upang maging isang kwalipikadong pinuno sa kabila ng pagiging sensitibo at introvert. Matapos ang desperadong pagliligtas ni Kurumi, sa wakas ay nawala si Yuzuki sa panganib at nagising kinabukasan. Natagpuan ni Karumi ang nawalang kurbata niyo sa bulsa ni Yuzuki, at napagtanto na si Yuzuki ay nakatagpo ng panganib dahil tinutulungan niya itong mahanap ang nawalang kurbata nito. Pagkatapos ng insidenteng ito, naging tunay na pamilya ang mga end-of-the-world survivors na ito. Sa wakas ay dumating ang paglilitis para kay Yohi at sa iba pang peke ang kanilang relasyon sa pamilya na pumasok sa kanlungan. Sinabi ni Ren na ang mga patakaran ay dapat na mahigpit na ipatupad. Tila naiintindihan ni Yohi ang kanyang mga salita. Bago ipahayag ang huling resulta, sinabi niyang handa siyang umalis, ngunit nakiusap kay Ren na kanlungan ang mga bata. Sa sorpresa ng lahat, nangatuwiran si Ren na ang pamilya ay hindi lamang tinukoy ng mga relasyon sa dugo, ang mga umiiyak, nagagalak, at nagagalit ng magkasama, na nagmamalasakit at nagmamahal sa isa't isa, ay ang tunay na pamilya. Ang mga taong tulad ng grupo niyo, na kumilos na mas katulad ng isang pamilya, kaysa sa aktwal na mga pamilya, ay natural na dapat manatili. Ang bagong pamilyang ito ay nagpapasalamat sa kanyang mga salita, at maging ang mga residente ay tinanggap si Kurumi. Gayunpaman, ang kaguluhan sa kanlungan ay hindi pa naaayos. Hindi pa rin nila alam kung paano nakapasok ang mga zombie, at tila maraming sikreto ang itinago ng caretaker. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, ang pagmamahal ni Kurumi kay Ren ay lumago ng malaki. Hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang kagalakan, na iniwan ang mahiyaing Ren na walang pagtatanggol. Nang malapit na siyang umalis, hinarap siya ni Karumi dahil lagi niyang nararamdaman na iniiwasan siya ni Ren dahil sa zombie virus na dala nito. Tiniyak niya sa kanya na regular niyang sinusuri ang kanyang dugo at nagdadala ng mga gamot na euthanasia bilang pag-iingat. Hindi ito kinaya ni Ren at sinubukang alisin sa kanya ang mga gamot na euthanasia. Habang sila ay nahihirapan, ang kanilang mga aksyon ay tila malabo. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Ren, napaiyak si Karumi na parang isang higanting sanggol. Lumapit si Ren, inaliw siya, ginamit muna ang kanyang mga salita, ngunit makatas na dila mamaya. Noon lang, bumalik si Hiki na lumabas para maghanap ng gamot na puno ng dugo. Nagkataon na pumasok siya sa eksena ng kanyang kasintahang si Karumi, hinahalikan si Ren. Lahat ng tatlo ay natigilan sandali. Binasag ni Ren ang katahimikan, matapang na ipinagtapat ang kanyang damdamin sa hormone para kay Karumi. Marahil dahil sa biglaang pag-akyat ng emosyon, nahimatay si Hiki bago siya makapag-react. Sa ibang lugar, si Hero, na nahuli ng misteryosong lalaki, ay nakulong pa rin sa isang kahoy na bahay. Nakaposas ang kanyang mga kamay at hindi siya nakatakas. Nang makita ang mga zombie sa labas na sinira ang pinto at papalapit, may biglang lumitaw mula sa likuran at pinatay ang mga zombie. Sa mas malapit na inspeksyon, si Hiragi ang sumagip. Siya rin ay knock-knockout at dinala sa malapit na misteryosong lalaki. Ngunit siya ay mas maswerte dahil ang kanyang mga posas ay nabali na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Gayunpaman, ang mga posas ay ligtas na ikinabit si Hero sa isang haligi na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Sa kabila ng maraming pagtatangka, hindi siya makalaya. Ayaw hilahin ni Hero si Hiiragi pababa at hiniling sa kanya na iwan siya at tumakas, ngunit pinili ni Hiiragi na manatili at protektahan siya dahil sila ay mga kasama at hindi niya ito basta-basta kayang iwanan. Gayunpaman, ang pananatiling ganito ay hindi isang solusyon. Mas maraming zombie ang dumarating sa gabi at ang sitwasyon ay nagiging maseryoso. Sa inspirasyon, nakaisip si Hero ng ideya na hinihiling kay Hiiragi na putulin ang kanyang nakaposas na mga kamay para sabay silang makatakas. Hindi napigilan ni Hiiragi na gawin ito, ngunit determinado si Hero. At kanyang binuhat ang isang pamutol sa lupa at pinutol ang kanyang sariling kamay. Nagising ang nasugatan na si Hiki mula sa isang bangungot upang makitang binabantayan siya ni Kurumi. Nalaman niya mula sa kanya na wala pa rin siyang maalala at nandoon siya hindi dahil sa pag-aalaga niya, ngunit dahil tungkulin niya ito bilang isang doktor.
Lubos nitong binigo si Hiki na nakonsensya rin dahil hindi siya nakahanap ng gamot para pagalingin si Kurumi sa kanyang paglalakbay. Pagkaalis ni Kurumi, dumating si Ren upang magdagdag ng asin sa mga sugat ni Hibiki na sinasabi na si Kurumi ay isa na niyang fiance at matagal na niyang nagustuhan siya. Galit na galit si Hiki at itinulak siya palabas ng pinto. Naiwan mag-isa upang tiisin ang sakit, mabilis niyang hinanap ang kanyang ama, tinanong kung may iba pang paraan upang maibalik ang alaala ni Kurumi. Ang kanyang ama, na may isang tiyak na antas ng pananaliksik sa zombie virus, ay nakumpirma ng may katiyakan na ang memorya ni Kurumi ay maaaring hindi na maibalik. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Hiki. Lumingon siya kina Yuhi at ina ni Yuzuki para tanungin kung ano ang eksaktong nangyari noong wala siya sa kanila. Nalaman niya na si Kurumi ay nanatili dito bilang fiancé na si If ni Ren, ngunit tila naglalaro sila ng higit pa sa pagpapanggap. Sa sandaling iyon, ang tagapag-alaga ay dumating upang pukawin muli ang gulo, na nagsasabi na maraming pagkain ang nawala mula sa bodega noong nakaraang linggo at maging ang mga ekstrang susi ay nawawala. Ang pamilya niyo, nasangkot sa paglilinis, ang pangunahing suspect, sa kabila ng kanilang matinding pagtanggi. Hindi sila pinansin ng caretaker at pilit na hinanap ang kanilang mga katawan. Si Hiki ay hindi makatayo at nagprotesta, ngunit si Yuhi, upang manatili dito, ay kailangang tiisin ito. Nagkataon, narinig ni Hiki si Ren na nag-uusap sa labas ng bahay tungkol sa nawawalang pagkain. Ninakaw pala ito ni Ren para ibigay sa iba. Pinag-uusapan pa niya kung magpapalabas din ang doktor. Ang eksena pagkatapos ay nagbago sa isang lumang bodega, kung saan maraming mga zombie ang nakakadena at patuloy na sumisigaw. Muling lumitaw ang misteryosong lalaki, tila si Ren ang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming supply. Si Ren, na tila nasa ilalim ng hinlalaki ng misteryosong lalaki, ay bumalik sa bodega ng kanlungan upang ipagpatuloy ang pagnanakaw ng pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Kata na may dalang baril na nakahuli sa kanya ng pulang kamay. Samantala, nakatanggap si Karumi ng bagong survivor. Ito ay ang virus researcher, si Yun. Nagulat si Yun nang makilala si Karumi dito, ngunit hindi siya naalala ni Karumi. Biglang umalingaw ang isang putok ng baril. Mabilis na dumating ang lahat sa bulwagan. Si Kawata pala ang nagtatanong kay Ren, nagtatanong kung ang kasabwat niya ang umatake sa isla. Nang makitang nananatiling tahimik si Ren, inilantad ni Kata na nagnanakaw ng pagkain si Ren at lihim na nakikipag-usap sa kaaway. Walang pagpipilian si Ren kundi aminin na ang grupo ng mga misteryosong tao ay ang mga dating miyembro ng kanlungan na pinatalsik dahil sa kanilang mga radikal na pamamaraan at naging mga kontrabida na patuloy na nagbabanta sa kanlungan. Panapanahong babalik sila upang humingi ng pagkain, at walang pagpipilian si Ren, kundi sumunod para sa kaligtasan ng kanlungan dahil wala silang mga sandata upang labanan sila. Bagamat tila makatwiran, alam ni Hiki na hindi sinasabi ni Ren ang buong katotohanan. Tinanong niya si Ren kung bakit niya gustong ibigay si Kurumi na isang doktor. Mahigpit na sumagot si Ren na iyon ang kanilang kahilingan, ngunit hindi siya sasang-ayon dito. Lalong nagalit si Hiki matapos itong marinig. Kinuha niya ang baril kay Kuata at itinutok kay Ren. Nagmadali si Karumi upang protektahan si Ren, nakatingin kay Hiki ng mapanghamon at sinabing nagtiwala siya kay Ren bilang isang doktor. Nais din niyang pigilan ang anumang kaswalti. Walang masabi si Hiki at lumabas ng hall. Ang insidenteng ito ay hindi nagpapahina sa pamumuno ni Ren dahil ang kanyang unang intensyon ay protektahan ang mga tao sa kanlungan. Gayunpaman, medyo naagrabyado siya. Sa kabutihang palad, lumitaw si Karumi sa tabi niya sa oras, at inaliw siya, ginamit muna ang kanyang mga salita, at mga kalamnan mamaya. Nakita ni Hiki ang eksenang ito mula sa malayo, at mas hindi siya nasisiyahan sa pag-top off nito. Nakatanggap siya ng mapangwasak na balita na lumala ang kalagayan ng kanyang ama, at maaaring hindi siya makaligtas sa gabi, kaya binisita ni Hiki ang silid ng kanyang ama. Pagkaraan ng maraming taon, sa wakas ay nagkaroon ng kalmadong pag-uusap ang mag-ama. Sinabi ng kanyang ama kay Hiki na maraming paraan ang pag-ibig, at hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang magkasama. Katulad ng kanyang sarili, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa isang kriminal na organisasyon na nagkakalat ng zombie virus ilang taon na ang nakararaan. Siya ay na-blackmail ng mga ito at hindi nangahas na makipag-ugnayan kay Hiki dahil sa takot na isangkot siya.
Matapos marinig ito, nawala ang sama ng loob ni Hiki sa kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at nagkasundo ang mag-ama. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon, pagsapit ng gabi, tuluyang pumanaw ang ama ni Hibiki. Kinabukasan, dumating si Karumi upang aliwin si Hiki at sinamantala ang pagkakataong magtanong tungkol sa kanilang nakaraan. Ikinuwento ni Hiki ang mga detalye ng kanilang paglalakbay mula sa pagkikita hanggang sa pag-iibigan. Noon lamang makikita ang isang pahiwatig ng isang ngiti sa mukha ni Hibiki. Gayunpaman, pagkatapos makinig, si Kurumi ay hindi partikular na naantig. Siya ay matigas ang ulo, naniniwala na siya ay walang nakaraan o hinaharap at maaari lamang mabuhay sa kasalukuyan kasama si Ren. Matapos sabihin ito, kinuha niya ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Hiki, na handang ibalik ito. Sa pag-alala sa sinabi ng kanyang ama noong nakaraang gabi, tinanggap ni Hiki ang singsing, taos pusong sinabi na mamahalin niya ito palagi at pagkatapos ay lumingon at umalis. Nang wala na siya sa paningin ni Kurumi, hindi niya maiwasang mapaluha. Si Hiki ay nakaupo sa tabi ng ilog sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay inihagis ang singsing sa lupa na parang gumagawa ng desisyon. Samantala, kinailangan ni Ren na balikatin ang mga responsibilidad ng isang refuge manager. Inanunsyo niya sa harap ng lahat na naghahanda siyang makipag-ayos muli sa mga kontrabida na nagbabalak na makawala sa kanilang blackmail. Umalis siya na may maraming pangako, ngunit tila duwag nang makita niya talaga ang mga kontrabida. Pagkatapos, bumalik si Ren sa kanlungan at nagkataong nasagasaan si Hiki, na malapit nang umalis. Habang papaalis siya, ibinigay ni Hiki ang kanyang baril kay Ren, ipinagkatiwala muli sa kanya na alagaan si Karumi. Si Yohi at ang batang lalaki ay naglalakad sa paligid ng kanlungan nang bigla silang makarinig ng kakaibang ingay. Lumapit ang bata upang tingnan ito, ngunit sumigaw si Yohi ng babala at tumakbo patungo sa bata upang protektahan siya. Sa kabilang panig, tinutulungan niyon si Karumi sa pagsusuri ng dugo at masayang sinabi sa kanya na hindi lumalala ang zombie virus sa kanyang katawan. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Kurumi na sinasabi na minsan ay nahihilo siya. Natagpuan ito niyon na kakaiba at tinanong si Kurumi kung alam niyang buntis siya. Nang marinig ito, natigilan si Kurumi at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung sino ang magiging ama ng bata. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, paabutin natin ng 100 likes para sa part 3.